Yo, yo, yo. Sir Lemon back at it again para sa panibagong video. Alright. So, Sir Lemon yun, nagbabalik With, with webcam na tayo ngayon With camera na. So, anyway, wag nyo na munang pansinin yan. Nilagyan ko lang ng camera para naman at least nakita ninyo kung sino yung nagsasalita So yun for today's video ulam natin. Ang ulam natin mga ka-lemonade ay si walang iba kundi si Tito Mac Moto. Meron siyang 92k followers. So malamang sa malamang wannabe content creator to Pero in-stock ko siya. Nagninegosyo to, businessman siya na buy and sell siya. So ano ba tong video ni Tito Mac na kinaiinisan ni Sir Lemon? So panoodin natin. Bago ko nga pala start yung video, syempre lang tayo, onting explanation lang So bali tong video na to ay ginawa niya reaction niya to, or ito yung way niya na pagre-react tungkol dun sa AC, si Boy AC Garage, yung nagbabay and sell na makinis, walang issue, yung gumagano, yung nagtrending na dahil sira daw yung sasakyan niya, binili ngayon sira bukas. So yun kaya siya gumawa ng sarili niyang video itong si Tito Mac. So panoorin natin tong video ni Tito Mac na kinaiinisan ni Sir Lemon. So may caption siya basahin nyo na lang, silent reading. Mamaya ako nahihimayin. Naiinis ako dahil sa mga kupal na seller, damay pati mga mabubuting financer. Sana pag tayo ay nagbenta, meron tayong konsiderasyon at konsensya, kasi sila ang dahilan kung bakit tayo kumikita. Kaya ako, mas gugustuhin ko pa na sirain na lang kaysa makabili sila ng may diferensya. Mas masarap sa pakiramdam yung nakabenta ka na at may napasaya ka pa. So, yun yun yung video niya tungkol sa pagbabay and sell. So, hindi ko maintindihan mga ka-lemonade kung bakit ginawa niya to. Sinira ko na lang kaysa ibenta, di ba? Kung ang point naman ng buong video na to is gusto niya lang sabihin sa mga kapwa niya buy and sell na maging maayos silang seller, na yun nga, na magkaroon sila ng konsensya, wag silang magbenta ng may issue. Yun lang naman yung point dito ni Tito Mac magbenta yung mga seller ng honest, i-declare nila yung issue, ganito ganyan, maayos dapat yung ibenta. Kasi totoo nga naman, nasisira nga naman yung pangalan ng mga buy and sell, nadadamay lahat ng buy and sell. Kasi syempre, ikaw buy and sell ka, tapos nagtitinda ka ng sira, sinasabi mong maayos. Syempre, sa mga susunod, yung ibang tao, ayaw na lang bumili sa buy and sell kasi sasabihin nila, buy and sell yan. Ano yan, sira yung unit niyan, ganito, ganyan. So, yun lang ang point neto si Tito Mac. Pero, ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan niyang manira ng sasakyan para lang sabihin yung hinanakit niya? Para lang iparating sa mga tao yung hinaing niya, yung nararamdaman niya. So, ang husga ko rito kay Tito Mac ay isa siyang malaking papansin. Isa siyang epal. Oh my God! So, huhusgahan ko na kagad to mga ka-lemonade. Etong windshield na binasag niya, for replacement na to mga ka-lemonade. Buy and sell to si Tito Mac. Ikaw ba namang isa't kalahating taong matino? Babasagin mo yung nananahimik na windshield para lang sa content. Sabihin na natin, let's say, itong video na to ay kikita ng 50,000. Isa-sacrifice mo to? Hindi. Hindi mo isa-sacrifice yan. Well, in fact, alam kong hindi rin kikita ng 50k itong video na to. Na video lang na ito. So, para sa akin, for replacement na talaga tong windshield na binasag niya. Siguro, kinontent na lang niya para may ma-content lang. Diba? Para sumabay lang sa trend. Yun yung nakikita kong ginawa ni Tito Mac na naiinis ako. Kasi, putang ina, bakit ka magbabasag ng windshield? Bibidyuhin mo 40 seconds video para lang dito sa gusto mong iparating, So, yun, parang masyado lang papansin. Tanyo naman, parang binabasa pa niya yung script niya, Parang gumawa pa siya talaga ng script niya na babasahin niya. So, ayan, ang tawag niya mga kupal na seller, and tawag ko naman sa kanya, kupal na content creator, di ba? Papansin ka, magbabasag ka pa ng windshield, sinira ko na lang kaysa ibenta, ay sira ulo ka.
Eh kung ako buy and sell, hindi ko sisirain yan. Ibebenta ko na lang ng mura. Tsaka ako sasabihin, wala talagang issue yan. Maayos yan. Bibigyan kita ng 1 month warranty. Money back guarantee. Walang issue yan. Kesa naman sinira ko na lang kaysa ibenta. Sira ulo ka ba? Pera na, naging bato pa. Para lang masabing hinanaing mo, sinira mo yung isang unit mo. Kung may kupal na seller, may kupal na content creator, mga ka-lemonade. Hindi ganyan ang naninira. Kung maninira ka, kumuha ka ng martilyo, kumuha ka ng maso, no? Tignan mo naman. Tignan ninyo kung paano yung pagbigkas niya sa mga salita, oh. Talagang binabasa. May script, di ba? So, for the content lang to, for replacement na yung windshield, no? Huwag kayong maniwala dyan na sinira na lang niya kaysa ibenta. Sa mga nagko-comment sa video na to na hindi naiintindihan yung point ng video, isa ako sa hindi makaintindi dun, no? Pakipaintindi nga sa akin bakit kailangan niyang sirain, tapos sasabihin niya, sinira ko na lang kaysa ibenta. Kung pwede namang, ibinenta ko na lang ng mura at binigyan ko ng warranty. Warranty is the key! Mga buy and sell, mga ka-lemonade, warranty is the key! Boss, bakit ang mura ng benta mo sa unit mo kung sariwa yan? Ay, putang ina mo. Hindi kasi ako burakot na buy and sell. Yun yung tamang sagot doon. Baka sira naman yan, boss. Bakit rush? Putang ina mo. Kailangan ko ng pera. Ganun. Hindi yung sinira ko na lang kaysa ibenta. Kahit marami kang pera, hindi mo sisirain yan. So, yun lamang, ano. Medyo nagiinit ako sa mga ganito. Mga kupal seller, ano. Mga kupal content creator, no. Binasag, nananahimik, eh. Pero 100% for replacement yung windshield na yun. So, yun lamang, Tito Mac, gumawa ka ng ibang paraan para parating yung mga dinadaing mo, no, mga nararamdaman mo. Hindi yung ganyan na sinira ko na lang kaysa ibenta. Kalokohan yan. So, wag supportahan mga ganitong content creator. Hindi rin maintindihan yung mensahe niya para sa mga buy and sell. Na ang ibig lang naman niyang gustong sabihin ay wag maging kupal na seller. Yun lang. So, yun lamang mga ka-lemonade. Kung tayo magdinegosyo, mahalin natin yung mga customer natin para lumagong negosyo natin. Wag tayong mamburaot at wag tayong manloko ng tao. So, yun lamang nagpapaalala, Sir Lemon, think before you click. Huwag gumawa ng tayo content. Sir Lemon out. Bye. Tito Mac, papalitan mo na yung windshield mo.